Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ang tatalakayin natin ngayon ay ang Arko ni Noe. Ang Arko ni Noe ang siyang naging imahe ng kaligtasan. Okay? So, alam natin at kilala natin si Noe bilang isang karakter sa Biblia. Tama? Nakilala siya dahil sa paggawa ng malaking arko. Bukod doon, hindi niya lang nadala yung mga iba't ibang uri ng hayop, bagkus kundi naipasok niya pa ito sa arko. At lalo siyang naging tanyag dahil sa Great Flood hanggang sa malubog yung buong mundo sa tubig. Amen? Pero lingid sa ating kalaman, ano bang sa likod ng story na ito? Una, ano ba ang sumisimbolo sa arko? Pangalawa, ano bang sumisimbolo sa baha? Pangatlo, ano ang merong klaseng pananampalataya si Noe? Amen? So, si Noe, ang taong gumawa ng arko. Alam po natin yan. Amen? At sinasabi dito sa Genesis chapter 6 verse 9, heto ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, siya yung taong naglalakad ng palang na parang si Kristo. Wala siyang kapintasan, kilala siya ng mga tao, iisang layunin niya. Hindi siya Diyos, pero yung pamamalakad niya bilang isang tao ay parang si Kristo. Iisang layunin, siya ay marangal, siya ay matalino, matinong tao, at mabuting tao. So, paano ba natin madidescribe yung isang mabuting tao? Ang mabuting tao sa mas malalim na kahulugan yun ang iniisip niya yung kapwa niya. Kaya nga, kung mapansin nyo sa mga nangangampanya lagi sila may dalawang kataga maka-Diyos at makatao. Una, kapag sinabi maka-Diyos, may tako sa Diyos. Ginagawa niya kung anong pinaparating sa kanyang Panginoon. Ginagawa niya kung anong tungkulin para sa ikabubuti ng pananampalataya ng bawat isa. Pero, ang isang mabuting tao, yun yung ang iniisip ay hindi ang kanyang sariling interes, kundi para sa kapakanan ng bawat isa. Amen? So, ganun si Noe. Amen? So, it means, naniniwala po siya sa Diyos. At sa bawat salitang narinig niya, pinanghawakan niya yung bawat habilin sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nagdadalawang isip at hindi rin siya nagdududa. So, dahil nung unang panahon po, klarong-klaro po sa Biblia, nung unang panahon po face to face nilang nakakausap ang Panginoon. Hindi man nila nakikita sa imahe, pero nandiyan yung tinig na siyang parang malapit sa kanya. Malapit sa kanyang mga tinga. So, ibig sabihin, parang face to face mo na rin siya. At ang matindi pa rito, nasasamahan pa siya. Nasasamahan pa nila si Yahweh. Ibig sabihin, narinig nila yung bawat yapak. Yung klase ng tinig na lumalabas sa bibig ng Diyos, ay yun mismo narinig nila. Hindi itong katulad natin na iba't ibang boses. Ano kayang klaseng tinig o ang boses ng salita ng ating Panginoon? Amen? Amen. So, at isa pa, trivia po, si Noe po ay may 3 anak na lalaki. Si Shem, si Ham, at si Japheth. Eto na. The earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Ang mundo daw po ay sobra ng corrupt at punong-puno ng violente. God saw now corrupt the earth had become so far. So for all the people on earth have corrupted their ways. So ibig sabihin, wala nang nakikita ng Diyos ng kabutihan. Sobrang dumi na. Lahat ng ginagawa nila ay parang hindi na makatao at makadiyos. Yung buhay ng mga tao nun, yung oras na yun at yung panahon na yun, wala na sa mismong dalawang kategory. Wala nang makadiyos at hindi na rin sa kapwang ang interest nila, kundi para sa sarili nila.
So ano bang ibig sabihin ng corrupt? Nag-search ako at sabi dito sa Merriam-Webster, ang ibig sabihin daw ng corrupt ay change from good to bad in morals, in manners, and in action. So, ang buhay pala dati ay marangya at maayos. Pero dahil walang namumuno o walang ginagamit ang Diyos yung kapanahonan na yon, at ang mga tao yun ay hindi na nila alam kanilang ginagawa, masyado na silang matalino, hindi na sila nakikinig ng mga advice ng kanilang mga pare o sino mang tagapagturo sa kanila, mga propeta o pastor, masyado na sila nagsarili, kaya naging corrupt ang isang bagay o naging corrupt ang isang lugar. At those time, it is already considered as corrupted. Ibig sabihin ng corrupted, yung para siyang past participle with ed na. Ibig sabihin, nangyari na. Yung pinakagrabing kasaysayan ng mundo na yun. Kumbaga ngayon, merong COVID na nangyayari, which is mahigit 1 o 2 milyon na, o mahigit pa ang namamatay, o ang namatay, nung oras na yon, hindi COVID, kundi ugali. Pamamaraan ng pamumuhay. Nakakasuklam na. Parang nangyayari sa South Africa. Nakaw dito, nakaw doon, kupit dito, kupit doon, pagpatay, wala nang pakialam. Importante masaya sila sa kanilang ginagawa. Wala na silang batas na sinusunod. Yung mundo na sinasabi ng corrupted ay infested. Yung infested parang masasabi mo ang isang sapa, wala nang buhay ng isda ang pwedeng tumira doon. Bakit? Namamatay. Ang nakatira lang doon, mga linta, mga bagay na marurumi. Yun yung araw at oras na yon, yung mundo. Wala lang nakikitaan ng kabutihan ng Diyos. In other words, yung mundo na yon, maituturing na, hindi na maituturing sang nilikha. Kasi wala na tinuturing na tagapaglikha. Hindi na nila kilala ang Diyos. Sabi dito sa Roma chapter 1 verse 24 hanggang 27, ang sabi dito, kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Sa 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha ang siyang dapat papurihan magpakilanman. At sa huli, sa 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa kanilang kaparaanan, at sa halip ay kapwa babae sila nakikipag-unayan. So to make the story short, hindi na makatao, hindi na may tuturing mundo yung araw na yun. May sarili na silang pamamaraan. Amen? They are all living with their own desires. Ngunit, sa kabilang dako naman, sa gitna ng mundong punong-puno ng sakim at kadiliman, there is one man stood out from the crowd. Merong isang tao na siyang nakabukod, nagbuklod, at merong kaisa-isang tao na parang hindi mo namamalayan, hindi mo makikita sa kanyang panlabas, pero yung puso niya napakabusilak at kaganda-ganda. He was the bright shining light in the prevailing moral darkness. Ibig sabihin, parang siya lamang taong nag-iisang nagliliwanag at natanglawan ng Panginoong Diyos. Isipin mo, bilyon tao noon, pero siya'y nakitaan dahil siya'y nagliliwanag. Kasi sabi nga, alam natin na ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas ninyo, kundi nakatingin sa puso. At yung punto na yon, yung araw na yon, sa lahat ng nagsisidiliman na panahon na yon, merong nagliliwanag sa kanya na puso. Walang iba kundi si Noe. Amen? Siya na rin ang nanindigan sa tama. Siya yung tao na ninindigan lamang sa tama at naniniwala sa Diyos. Siya yung naniniwala lamang sa mga turo niya. Walang iba kundi ang Diyos. Diba? Naggumawa ng arko, sinabihang baliw,
sinabihan na masama kung ano-ano, ngunit hindi siya nagpatinag. Doon nagpabilib ang Diyos para sa kanya. Okay? So, kung ating isa sa buhay ngayon, marahil, kinasasangkutan ka ng maling pamamaraan, katulad ng maling pananampalataya. So, ibig sabihin, kung nandito tayo sa mga oras na ito, kung nararamdaman mo at kung naranasan mo, mga maling pamamaraan. Halimbawa, maling pananampalataya, maling paniniwala, maling asal, maling kaibigan. Kapatid, ito na yung may habilin ko sa iyo. Panahon na, it is time, you need to stand out from the crowd. So, ibig sabihin, panahon na para ibuklod mo rin ang sarili mo, kapatid. Hindi ka man lalayo, pero sa tingin mo, kailangan itama yung dapat itama. So, ibig sabihin, kailangan natin magpakalayo, kapatid, sa ating isipan. So, ibig sabihin, iba na ang naramdaman mo, iba na yung parang naging konsensya mo. Kung nasa-sense mo, parang hindi na tama. Hindi na konsensya ang gumigising sa ating kapatid. Ngunit ang Diyos na mismo ang umihipo at tumihila sa lugar na kinalulugaran mo. At kung sakaling iniba mo na ang direksyon mo, kapatid, o iniba mo na ang direksyon ng iyong pag-iisip, isipin mo ito, kapatid. Makukulangan ka. So, medyo magulo, di ba? So, ibig sabihin, kung pumani ka sa Panginoon o kung pumani ka sa Diyos, makukulangan ka. Una, mawawalan ka ng kaibigan. Pangalawa, mawawalan ka ng pag-asa. Pangatlo, makukulangan ka sa pag-ibig ng tao. Amen? Bakit? Kasi dumadaan ka sa pinaka-main door. Yung pinaka-main door, ito yung malaking pintuan. Dito ka naging komportable. Dito ka naging masaya. Dito ka nagpahandusay-handusay. Dito mo nakita yung totoong kasiyahan mo. Nandito yung walang pati na kaligayahan na bigay sa'yo ng mundo. Di ba? So sabi nga sa salita niya ang makipot na pintuan, doon ka dapat dumaan at hindi sa maluwang na pintuan. Dahil doon sa maluwang na pintuan ay doon mo ikaw ikapapahamak. Amen? Pero tandaan natin, sa pagsunod mo sa Diyos at pagsara mo sa main door, doon sa malaking pintuan, dahil tinalikuran mo, ibig sabihin, kapag merong pintuan na nagsara, hayaan mo meron pang isang pintuan. Walang iba yung back door, yung fire exit. Ibig sabihin, kapag merong nagsara, meron panibagong oportunidad ang naghihintay sa atin. So, ganun din ang pananampalataya natin. So, sabi naman dito sa Revelation chapter 3, verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok, ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkakasalo. Amen? So, ibig sabihin pala, sa likod ng pinto na yun, meron pala isang tao naghihintay sa atin. Kumakatok siya, kanina pa siya katok na katok, kanina pa siya gusto kong makita. Ayun pala yung dapat natin papasukan. Ayun pala yung dapat way na dapat puntahan natin. Dahil itong main door pala na ito pala yung purong kasiyahan, purong karagyaan, pero meron isang tao na naniniwala sa atin. At yun yung nasa back door, nasa fire exit. So, anong ibig sabihin natin ito? Anong kapupulutan ng aral natin dito? So, we will not always understand God and His ways, but we can trust Him. Diba? Hindi man natin naiintindihan yung mga bagay-bagay na pinapagawa sa atin, mag-cell group, magbasa ng kanyang mga salita, manalangin, diba? Umiwas sa mga ganitong bagay, diba? We can obey God even if the world think we are crazy. Dahil nilinis mo na ang iyong sarili, dahil mas pinili mo na kung ano yung tama at ikabubuti ng ating pananampalataya. Maraming taong kukutya sa atin. Sabihin, baliw, hindi tama yan. Pero tandaan mo, kapatid, sabi dito sa Genesis chapter 7, verse 5, and Noah did all that the Lord commanded him. Ginawa daw ni Noah lahat ng inutos ng kanyang Panginoon at ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng habilin sa kanyang sumunod niya. So, ganun din para tayo. Dapat yung puso natin maging handa lang. Masasaktan ka, pero makakabangon ka. Hindi ka hayang malugmok, hindi ka hayang masaktan nang walang kapalit yun. Lahat ng paghihirap natin ang laging may kapalit. Ika nga, kung merong pinto na sinarado, merong bintana, meron pang isang pintuan na magbubukas, ibilang oportunidad yun.
Hindi lang siya ordinaryong pinto, dahil pintuan ni Lord yun, ni Jesus Christ. Diba? Sabi nito, and Noah and his sons and wife and his son's wife entered the ark to escape the waters of the flood. So kung gusto natin maligtas ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, o sino mo may koneksyon sa atin sa buhay, doon tayo mag-focus sa goal. Iisang layunin, iisang purpose, sa isang tawiran lang tayo, kundi si Hesus Kristo. Yung arko na yun nagsisimbolong kaligtasan. Walang ibang way, walang ibang kaparaanan, kundi si Jesus Christ. So kapatid, naghihintay ang Diyos para sa iyo, naghihintay si Jesus Kristo sa kabilang pinto. Gusto kang yakapin, gusto kang hagkan, naghihintay siya sa imbitasyon mo. So kung tatingin mo, kailangan mo ng kaligtasan at kaligtasan sa iyong sarili at sa iyong pamilya, sundan mo may maikling panalangin. Tayo po manalangin sa ating pagkatapos. Panginoon, bilang makasalanan, ako iyong patawarin at linisin. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas. Pumasok ka, Jesus, sa aking puso at tuloy ang maghari. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa iyong mga pangako ay nawa sumaamin. Tulungan mo kami harapin ang mga problema, bigyan mo kami ng pag-asa sa buhay, at hayaan mong ikaw ang aming maging Diyos sa bawat araw at sa buong panahon ng aming pamamalagi dito sa mundo. Maraming salamat sa araw nito, sa iyong kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.